Ako po ay mahilig sa libro. Alam ng mga ilan yan na mga kapatid. And particularly mga theological books. And nagbebenta rin ako. At ng ilan na nga dito sa inyo ay nabentahan ko na. So mahilig din ako magbasa ng mga articles about books, mga reviews sa Amazon. And kino-compare ko mga first edition, second edition, anong klaseng cover yan, hardcover or paperback. Kaya minsan nung Treasuring Christ, mga book, sinusuri ko yan eh. Ito gawa parang Elmer's glue. Ito mukhang may tiba nung pagkakagawa. So, in short, I'm a book enthusiast. And mahilig ako magbasa dahil I want to learn. And yung mga kapatid, pagka lumalapit sila sa akin, ano yung magandang unahin, anong edition, then nakapagbigay ako ng mga ideas ko for me to guide them. And the challenge for me ay, syempre, alamin kung ano yung mas mainam na version, ano yung mas maganda na nai-present ng author, ano yung mga binawi niya na sinabi niya na wala na doon sa nauna. And side by side ay tinitingnan ko yon. So, in short, binabackupan ko yung pagkakaalam ko sa book with compelling evidence to convince yung bibili ng book or yung mag-commit ng strength niya doon sa particular na topic. Para hindi sayang yung oras mo. Ganito pala yung view ng author, hindi mo sinabi. Sinayang ko lang yung oras ko. And for me, it's a trivial matter na bahala ka kung papakinggan mo o hindi. Kasi hindi naman eternity yung at stake. Medyo nasayang lang yung oras mo. Pero dito, sa ating aaralin, ay iba. Yung author ng Hebrews ay nagkukumpara din siya. At it's not a trivial matter para dun sa mga hearers niya kung mas pipiliin nila ito, yung luma, kaysa dito sa dumating na. And because of our sinfulness, we are slow to consider yung greatness nung new covenant, yung pagkapari ni Kristo, and we often settle for less. Hindi man tayo ngayon na nasa Judaism, kagaya ng mga Israelita, but we often settle for less. Hindi tayo nagtitiwala doon sa ginawa ng Panginoon. And so, meron dyan sa mga handout nyo, at dalawa lang yung nais kong ipakita sa inyo sa umagang ito. Una, na si Kristo, yung pagkapari ni Kristo ay mas higit kaysa doon sa mga nauna sa lumang tipan. And pangalawa, titingnan natin yung si Jesus at yung new and better covenant. So every good teacher and preacher ay alam kung paano mag-conclude. So, ibig sabihin nung tahiin lahat ng mga sinabi niya. So, pagka nagtuturo ka, kailangan alam mo kung paano magtapos. So, kung hindi mo alam kung paano magtapos, it's a sign that you are a bad teacher. So, for example, may nagtuturo sa inyo. Anong point mo? Basta, yun na yun. So, anong ang point mo? Hindi ko So, ba't hindi mo ma-conclude? Ang dami-dami mong sinabi. So, medyo mahirapan akong makuha yung sinabi niya. Pero itong author ng Hebrews ay alam niya, nag-umpisa tayo from Hebrews 1 kay Pastor Marlon, then mga pinrich ni Kuya Aldrin. Then dito yung heart of the matter na sinabi niya na meron tayong punong pari, si Kristo. So we have such a great high priest. So ito yung mga conclusion na ng mga unang mga sinabi niya. At yung conclusion niya ay babakapan niya pa ng mga compelling evidence kung bakit mas kailangan nating paniwalaan yung sinasabi niya. And tingnan natin. Una, sinabi niya sa verse 1 na ang pari natin ay, let me read to you yung sinabi sa verse 1. Ito ang ibig naming sabihin, mayroong tayong ganyang pinakapunong pari na nakaupo sa kanang trono ng kataas-taasan. Doon muna. So, we have our high priest is in heaven.
So ano yung ibig sabihin ng author ng Hebrews nung sinabi niya na yung pinakapunong pari natin ay nasa langit? So hindi tinutukoy ng author dito yung nasa Cloud9 or outer space, malapit sa Mars. So yung sinabi dito sa verse ay kataas-taasang trono o nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. No? So yung sa English ang sinabi ay throne in majesty of in heaven. So, in short, yung sinasabi ng author ng Hebrews ay yung heaven na ito ay yung arena of God's glory. Kung nasaan ang Diyos in the fullness of His glory. So, dito sa langit na ito, nandito yung milyong-milyon o bilyong-bilyong mga anghel na nagpupuri sa Diyos ng banal, banal, banal ang Diyos. So, you can read that sa Isaiah 6 and dun sa Revelations 4. So ano yung ginagawa ng ating punong pari doon sa langit? And kung magbabalik tanaw tayo doon sa pinangaral ni Kuya Aldrin, babalik lang tayo ng konti sa Hebrews 7 verses 23 to 26. Bukod dito, kailangan noon ng maraming pari dahil namatay sila at hindi nakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ng kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya ay banal, walang kapintasan, walang kasalanan, iniwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. So, yung ginagawa niya sa langit ay, of course, ang prerequisite para makapunta ka sa langit ay ikaw ay banal at ikaw ay walang kasalanan at ang gagawin mo doon ay mamamagitan ka. So kung ang mga propeta nung lumang tipan ay representative ng Diyos sa tao, so yung Word of God ay bibigay sa mga tao, ito yung sinasabi ng Diyos. So yung pangunahing ginagawa ng pari ay siya yung representative ng mga tao sa Diyos. So siya yung lalapit sa presensya ng Diyos. And it's very crucial na ministry ito. And at the same time, comforting knowing na si Jesus yung punong pari natin. So dahil siya yung punong pari natin, sinabi doon sa verse na siya ay walang kasalanan. Dahil Holy of Holies yun, so baka entrance pa lang, kung makasalanan ka ay tupok ka na. And it's a very comforting sa atin na malaman na yung punong pari natin ay banal. Dahil kung hindi siya banal, siya ay may bayad kapintasan, anytime soon ay yung representative na yun ay pwedeng mamatay sa presensya ng Diyos. Sino na yung magiging representative natin sa harapan ng Diyos? And at the same time, it is equally comforting din na malaman na siya ay nabubuhay magpakailanman. So what comfort na malalaman mo na ang isang tao ay sincere na samahan ka hanggang sa huli, pero alam mo na bandang kalagitnaan ay pwedeng mamatay. So siya ay nabubuhay magpakailanman. So we have both a holy and immutable high priest na laging nandyan na namamagitan para sa ating ikabubuti. Pero may isang katanungan pa. So bakit kailangan sa langit pa siya magministeryo? Bakit hindi na lang sa lupa? And sinagot yan ng author, kung titingnan natin sa verse 4, kasi kung sa lupa siya, hindi siya qualified bilang isang pari dahil ang qualification ay kailangan nasa lahi ka ni Aaron. Nasa linya ka. Ikaw ay Levites, ikaw ay mula sa mga anak ni Aaron. So, hindi qualified siya. So, kailangan yung isang punong pari ay iba dapat yung standard ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ayon nung pinangaral ni Kuya Aldrin. And at the same time, sa lupa, yung tabernakulo sa lupa ay nagkakaroon ng bahid ng karumihan dahil sa kasalanan ng mga tao. Kaya kailangan ding wisikan yung
tabernacle nung Old Testament dahil nako-contaminate dahil sa kasalanan ng mga Israelita. And at the same time, yung tabernacle ay naluluma. Pwedeng anayin, mawasak, pwedeng sakupin at sirain ng kanilang mga kaaway. So pagka nangyari yon, paano na yung service dun sa templo? So kaya kailangan ng tabernacle na mula sa langit na eternal at hindi natitibag ng anumang nilikha na kung saan ang nagtayo ay ang Diyos at hindi ng tao. So kaya kailangan siya ay nasa langit. Kung si Jesus ay nasa langit, nasaan sa langit? Nasa tabi ni San Pedro, kasama ng manok? O kung sinong santo? So sinabi din doon sa verse na siya ay nasa hindi kung sinong katabi ng anghel, ng santo, o nung sino pa mang nilikha doon, siya ay nasa kanang trono ng Diyos. So, Jesus, our high priest, is at the right hand of God. So, ano yung theological truth na makikita natin doon? Anong implication? So, sabi sa Psalms 110, verse 1, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. And then, verse 4 ng Psalms 110, si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So siya ay nakaupo bilang isang pari at isang hari. Dahil yung trono, it implies yung royal authority, yung absolute dominion. It is a position of power and authority. So sa lumang tipan, wala kang makikita sa lahi ni Aaron na isang pari at isang hari. In fact, kung i-assume mo yung both office, ay yari ka sa batas ni Moses. Pwedeng ikaw ay maalis, pwedeng ikaw ay patawan ng kaparusahan. Pero itong pari na ito, na namamagitan sa atin, ay namamagitan with authority. So alam ko sa inyo ay may mga, kung kayo ay pumapasok ng trabaho, ay maaring yung iba sa inyo ay may mga backer na mataas ang posisyon. Pagka nilapitan mo ay masusunod yung gusto nyong posisyon dahil may backer kayo. So ganito, yung tagapamagitan natin sa langit, the one who prays and pleads for you and for me, ay hindi lang sincere and compassionate, meron ding authority. And yung trono ng Diyos na yon, doon nagmumula yung mga decrees ng mga Panginoon. So yung mga layunin niya. So He rules and execute as our priest and king. So let's reflect on this truth for a moment. Next time na panghinaan ka ng loob, you must remember na there is a priest king who is for us at hindi against sa atin. And ang minsan ang kailangan lang natin gawin is to look above kung nasaan si Kristo. Para mawala yung mga pinoproblema natin na sa ating sariling lakas ay hindi natin kayang solusyonan sa ating sariling paraan. And natanong nyo ba kung bakit siya nagkaroon ng authority? Bakit siya naluklok sa trono ng Diyos? Maaring yung iba sa inyo ay dahil anak kasi siya ng Diyos. Pwedeng totoo dahil siya ay second person of the Trinity, siya ay Son of God. Pero dito sa author ng Hebrews ay hindi yun yung primary argument niya kung bakit meron siyang authority. So ito ay hindi basta-basta binigay sa kanya. Ito ay pinagtrabahuan niya. Meron siyang ginawa. At yan yung susunod nating tatalakayin. No?
meron siyang inoffer. Sabi sa verse 3, tungkulin ng bawat pinakapunong pari ang mag-alay ng mga kaloob at ng mga handog. So, ano yung inalay niyang handog? So, if you remember sa Old Covenant, ang inaalay ng mga pari ay mga tupa, kambing, yung mga dugo nila. Kailangan walang bahid kapintasan. Pupunta sila doon sa Holy of Holies upang ipresenta iyon sa Diyos. And then, si Jesus bilang isang punong pari ay may ihahandog din. So, hindi ito basta kung anong hayop yung ihahandog niya. Yung inihandog niya, let me read to you yung sinasabi sa Hebrews 9:11-14. Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Ito, pakinggan ninyo. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwinisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos na buhay. So yung inalay niya ay yung kanyang katawan at ang kanyang dugo. Siya yung pari at siya rin yung tupa na inalay sa harapan ng Diyos. So ito ay higit na sakripisyo kaysa doon sa mga inaalay ng mga pari ng lumang tipan. Dahil yung pag-aalay ng mga pari sa lumang tipan ay yearly, paulit-ulit, hindi naman nalilinis yung kanilang mga konsensya. Pero yung inalay ng Panginoon ay isahan lamang. Ito ay mas higit na sakripisyo dahil ang kanyang dugo ay nakapaglilinis ng budhi at ng ating mga kasalanan. Yung mga pari noon ay ceremonially clean. So pagka ceremonially clean ka na, pwede ka nang maging hayahay na pwede na ulit akong gumawa ng gusto ko at malinis na lang ulit. So, ceremonially clean ka lang, pero deep inside ay walang nagbago. Kaya pagkatapos, sabi sa Hebrews 1:3-4, kaya pagkatapos niyang ialay ang kanyang sarili, sabi ay, siya ay umupo sa kanang makapangyarihan doon sa langit. And this is very comforting kung maunawaan natin. Because every time He intercede with God the Father on our behalf, ay siya ay namamagitan on the basis nung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. It is both authoritative as is the both king and priest, and effective dahil yung kanyang pag-aalay ay isahan lamang. So let's make a dialogue. Imagine ninyo, nasa langit tayo at naririnig natin yung pag-uusap ng ama at ng anak. Sasabihin ko yung first name ko doon sa dialogue, pero you can change it with your name, first name. And I know some of you here ay maaring nagdadalamhati. And we know, nawala sa atin si Kuya Biner. Marahil sa inyo dito ay may mga medical condition. And I know some of you na nagsasuffer ng medical condition. And I know some of you here na nag-struggle sa parenting, sa kanilang marriage, and even sa from children to parents, nag-i-struggle, yung relationship ay hindi ayos. And I know some of you here, sa kanilang
mga trabaho ay labis na nai-stress and sa mga businesses. And maraming rason para pagdudahan yung kabutihan ng Diyos sa atin and napakaraming bumubulong sa atin na pagdudahan yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang mga pangako. And sometimes we think, no, worst case scenario na thinking natin na paano kung umayaw na lang kaya ako? Paano kung di na ako magpatuloy? Napakahirap ng buhay. But I want to encourage, by the way of dialogue. Tingnan niyo, aking mahabaging ama, let's imagine na si Kristo ay namamagitan on the basis ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Si Ralph ay bigat na sa kanyang pinagdadaanan. Napakaraming kasalanan rin ang kanyang nagagawa sa atin, Ama. Napakaraming mga pangako natin sa kanya ang hindi niya inaalala. Siya ay lubos na nangihina. Ang dyablo ay nagpupumilit na matukso siya at mapahamak. At day in and day out ay wala na siyang inisip kundi yung mga makalupa na pag-iisip. Pero kahit gaano man siya kahina, kamangmang, madaling maakay ng tukso, makasalanan sa ating harapan, tinubos ko siya at pinagbayaran ko ang kanyang kasalanan, aking Ama. Pinapanalangin ko na palakasin mo siya at panatilihin hanggang sa huli yung kanyang pananampalataya. Alang-alang na lang doon sa ginawa ko nung binayaran ko ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng aking dugo. At ang sasabihin ng Ama sa harap ng langit, sa langit, sige anak, alang-alang sa sakripisyong ginawa mo, at ako'y labis na nalulugod doon sa sakripisyong iyon, ay isa sa katuparan ko ang iyong panalangin. Sila ay pangahawakan ko hanggang sa dulo at hindi sila maagaw ng ninuman at matatangay ng dyablo. And if you are a believer in Christ, yan ay katotohanan. Even na hindi mo marinig yan, yung reality na yan ay totoo sa langit. No, we have high priest na nananalangin sa iyo at sa akin. And we take comfort in that, reality. And maaring may magtanong sa inyo na hindi ito ibig sabihin na pinipilit ni Jesus na mahalin tayo ng Ama. No. We know na yung will ng Ama at will ng anak ay iisa lang. We know na kaya binigay ng Ama ang anak ay dahil sa kanyang labis-labis na pag-ibig sa atin. So yung panalangin ng anak ay kinalulugdan ng Ama dahil at the first place, kaya binigay ng Ama ang anak ay upang tayo ay matubos. And tingnan nyo, ang Ama at ang anak ay nagkakasundo na tayo ay tubusin at panatilihin sa pananampalataya. Then, it's a comfort. At dahil sa ginawa ni Jesus na sakripisyo, ay napagtibay ang bagong tipan. Nung bago mamatay si Kristo, the night, yung gabi bago siya ipako, ay sinabi niya na ito ang dugo na nagpapatibay sa bagong tipan. And dahil yung dugo niya yung nagpatibay sa bagong tipan, ay siya ang tagapamagitan ng tipan na higit na mabuti kaysa sa lumang tipan. And dyan sa handout nyo, our high priest is the mediator of a better covenant. So sa passage na inaaral natin, ang point ng Hebrews ay, nung unang tipan, ang mediator o tagapamagitan ng covenant ay mga pari. So dito, sa bagong tipan, pari pa rin yung tagapamagitan, si Kristo Jesus.
At kaya better yung mediator ay yung covenant ay dahil yung covenant na ito ay nakabatay sa mga mas higit na pangako kaysa sa lumang tipan. And that's the point nung second part na pag-aaralan natin. But before we proceed dun sa second part, now, if the priesthood of Christ means a lot for us, now that means to be a Christian is to know more about Christ. So, what makes Christianity beautiful ay dahil kay Kristo. Yung kanyang offices, pagkahari, propeta, yung beauty ng character niya. So the very essence of Christianity is Christ Himself. So I challenge you, maaring yung iba sa inyo ay hindi familiar sa pagkapari ni Jesus. And we thank God na meron tayong pag-aaral tungkol dito. But I challenge you, na mas makilala pa natin, si Kristo, sa lahat ng aspeto ng kanyang ministeryo at ng pagkatao. Kaya anemic ang isang church o yung pagka-Christianity ng isang church ay dahil we have a weak Christology. And I thank God, noong nakaraang December ay pinangunahan ni Pastor Derek yung Christ our all, yung Christology. So I urge you, kung mag-aaral tayo, dig deep doon sa kung ano at kung sino si Kristo. Dahil yun yung pinaka-problema sa Hebrews. They don't know yung in-depth, yung malalim na pagkakilala kay Kristo. And now let's consider yung New Covenant. Bakit sinabi na mas better yung covenant na ito? If you read, yung binasa ni Kuya Alan kanina, from verses 7 to 13, pero dito sa part na ito ng passage, hanggang sa chapter 10 ng Hebrews, paulit-ulit nyo nang mababasa yung word na tipan covenant. And some of you maybe ay hindi familiar dito sa word na ito. So let's first define what is a covenant. So, ito. A covenant is a solemn bond. Pag sinabing solemn ay taimtim. A solemn bond sovereignly administered between two or more persons with attendant blessings and cursings. So, yung covenant ay taimtim na bond and sovereignly administered na merong blessing and cursing. Or para pasimplihan natin, yung covenant is the way God relates to His creature. Ito yung way na nagre-relate siya, umuugnay siya sa kanyang nilikha. So at least yun yung pinaka downplay na meaning. And dito sa passage ay may dalawang tipan na binabanggit. May una at may pangalawa. So, ano yung dalawang covenant? Yung una na covenant refers doon sa ginawa ng Diyos sa mga Israelita. We read doon sa verse 9, hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno na nang ilabas ko sila sa Ehipto. So yung unang tipan ay ginawa sa Israel. So yung pangalawang tipan ay tumutukoy sa New Covenant Church, Christian Church sa atin, Jews and Gentiles. Kasi yung audience ng Book of Hebrews, although majority ay Jewish, ay may mga Gentiles din. So ngayon, let's first, sa number 3, how are they described? Paano hinahilin tulad o dinescribe yung covenant? So may mababasa kayo sa verse 7 na kung walang kakulungan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. So let's consider yung word na una at pangalawa.
So pag sinabing una, ang tinutukoy dito ng author, yung una at pangalawa ay yung emphasis ay yung time and order. So more on origin ng time. So yun lang yon. So may nauna, kunwari sa magkakapatid, ito yung panganay, ito yung bunso. So ganon. Pero sa verse 13, may description pa doon na old and new. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una at anumang nawawalang bisa at naluluma ay malapit ng mawala. So merong bago, merong luma. So yung term na old at new ay tumutukoy naman sa quality, validity, or authority. So yung new, old ay may patungkol ito dun sa bisa. Kaya may mababasa kayo dyan na pinawalang bisa, ito yung mabisa. So para siyang documents no, sa law na mabisa. So dahil dito, yung Christian church ay hindi nasusunod dun sa regulation na unang ginawa dahil meron ng mas mabisa yung pangalawa. So parang sa mga batas sa Pilipinas, may mga batas na RA something na minsan ay obsolete na pinapalitan, nagbabago pagka iba ng administrasyon. And then, what are the characteristics of Old Covenant? So yung Old Covenant, yung ginawa sa mga Israelita ng Diyos. So una, yung covenant na ito ay, of course, ang Diyos ang gumawa. Siya yung nag-initiate. So sabi doon sa verse 9, hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. So, ang mga covenant sa Bible ay ang Diyos ang nagpo-first move, nag-initiate. So yun ang una. Pangalawa, it was a gracious covenant. So mababasa nyo rin sa verse 9, nang ilabas ko sila sa Ehipto. Speaks dun sa Exodus redemption. So nung nakipagtipan yung Diyos sa kanila, ma-highlight dito yung grace dahil hindi naman sila malakas na nation nung nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Sila nga ay pinaka-konti at may hina. So hindi rin nakipagtipan ng Diyos sa kanila dahil sila ay mabubuting mga tao. In fact, sila nga ay mga rebelde at mga suwail. So, nakipagtipan ng Diyos sa kanila dahil masagana yung biyaya ng Diyos sa kanila. So, yun yung pinaka-rason. So, kaya, itong covenant na ito ay gracious covenant. And yung Old Covenant, it contains promises of blessing and curses. And mababasa niyo yan sa Deuteronomy 28, verse 1 to 14. May mga promise ng blessing pagka sumunod kayo, magkakaroon kayo ng masaganang mga tanim. Hindi kayo sasakupin ng inyong mga kaaway. Ako ay sasa inyo. Yung presensya ko ay sasa inyo. So yun ang mga blessing ng covenant nung unang tipan. Pero may mga curses for disobedience. Pagka sila ay sumuway doon sa tipan, sila ay magkakaroon ng hindi masaganang ani, sila ay sasakupin ng kaaway, sila ay ipapatapon sa mga iba't ibang nasyon at ang presensya ng Diyos ay lalayo sa kanila. So yun ang mga covenant curses. So it contains promises of blessing and curses. Pang-apat, na description sa Old Covenant ay it was faulty. Verse 8, ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang araw, sabi ng Panginoon, na gagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Juda. So, merong fault, may lamat o may sira doon sa covenant nito. Hindi ito perpekto. So, may kamalian. Pero yung kamaliang ito, yung fault na ito ay hindi sa parte ng Diyos.
We know that God is perfect. God is holy. So hindi pwedeng sa Kanya makita yung kamalian ng tipan. So ang nakitang kamalian ay doon sa mga covenant subject ng Diyos, yung Israel. So yung relasyon ng Israel nung time nung Old Testament ay roller coaster ride. Makikita nyo yan sa Judges, sa Kings. So kung paanong susunod sila, makakaranas ng curses, susunod. And hindi lang siya basta roller coaster, downward spiral. Habang sila ay may ganong pattern, mas lalong lumalala yung mga curses sa kanila. Kaya dahil dito ay hindi ito pwedeng, ito yung maging mag-regulate ng relationship natin sa Diyos. Dahil kung ito yung basis ng relationship natin, wala tayong assurance. Baka kung dito pa rin tayo nakabatay, baka sooner or later ang baliwag ay sakupin ng mga kung anong reliyon at mawasak. Parang ganon. Kung napipaint out nyo yung picture. So kaya nangailangan ng bago. Kaya dito, sa number 5, it is becoming obsolete. Lilipas na, maluluma. So hindi ibig sabihin na yung lumang tipan ay lilipas na, ay yung mga utos ng Diyos, particularly yung 10 Commandments, ay hindi na natin dapat sundin. Kasi may magtuturo niyan na obsolete na yung Old Covenant. So hindi na rin natin dapat sundin yung mga 10 utos ng Diyos. So, but we know, mamaya, sa tatalakay natin na yung law of God ay may internalize sa ating mga Christian. So, hindi iyon. So, ang ibig sabihin ay yung mga walang kakayanan na sumunod sa Diyos ay yung konsensya nila ay malilinis sa bagong tipan. So, kaya magiging, na ito, hindi na, wala nang bisa. So, kung ang tipan na ito ay may kakulangan at mapapawalang bisa at lilipas na, anong klaseng tipan ang gagawin at pagtitibayin ng Diyos para sa kanyang mga minamahal? So, let's focus our attention doon sa binabanggit dyan na New Covenant. So, yung New Covenant, ito ay hindi kagaya ng Old Covenant. Dahil sa Old Covenant, yung mga covenant subjects ay pwede nilang i-break yung covenant at mawasak yung relationship. Sa New Covenant ay hindi ganon yung mangyayari. Take note, nung time na kinote yung time na yung Jeremiah 31 ay naisulat, yung Israel ay nasa exile, nagsasuffer ng punishment ng Diyos. So kaya meron silang ini-expect na promise, na covenant na ibibigay sa kanila. And yung salitang new, sa Greek ay may dalawang kahulugan. Pwedeng ito ay yung new na in terms of origin. For example, may bagong labas na iPhone, may bago. So bago lang siya. And meron din siyang second meaning sa Greek na pag sinabing new, ay hindi lilipas o hindi naapektuhan sa paglipas ng panahon. Permanent. So itong pangalawang definition ng new, yung sinasabi ng author ng Hebrews na New Covenant. Ito ay magiging permanent. So kaya pagtuunan natin ng pansin kung bakit ito maganda. And lastly, itong covenant ay enacted on better promises. So ano yung mga promises ng Old Covenant? Blessings for obedience, curses for disobedience. And primarily, yung mga pangako ay nakabatay lang sa mga makalupang bagay. Yung mga pananim nila, hindi sila sasakupin. Yung lupain nila, may enjoy. Pero yung promises sa New Covenant ay more on spiritual in nature.
Kaya dito, titingnan natin, what are the promises given in the new covenant? Una, nandyan yung regeneration. Pag sinabing regeneration, yung pagbabago ng puso. Yung makasalanang puso, yung pusong bato ay magiging pusong laman. So merong internalization of the law of God. Sabi sa verse 10, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. So, knowing na yung Jeremiah ay nagsasuffer sila ng punishment dahil yung mga utos ng Diyos ay hindi nila isinapuso. Winasak nila. Wala silang pakialam sa pinag-uutos ng Diyos. So, kaya nangyari sa kanila iyon. So, hindi ibig sabihin ng pangakong ito sa bagong tipan ay walang regenerated sa lumang tipan. So mababasa natin yan sa Psalms 119, verse 97 na, "Oh, how I love your law. It is my meditation all the day." So merong mga regenerated noong lumang tipan. Nandyan si David na nagsulat ng Psalms 119 about the law of God. Pero anong ibig sabihin nito? Ano ang pagkakaiba ng lumang tipan at bagong tipan patungkol sa internalization ng batas ng Panginoon sa puso ng tao? So hindi ito, si Lord ay walang initiative sa Old Testament and then sa New Testament, magre-regenerate na ako. Dito, inayaan ko sila. No. Ang pagkakaiba ng dalawang tipan ay proportion. So pag sinabing proportion ay yung parang yung timbang, yung sukat. So for example, ano ang mas marami na pagbagsak ng tubig? Ambon o ulan? So ulan. So ihalin tulad natin na nung Old Testament ay parang ambon yung blessing ng regeneration sa mga tao. For example, sa Israel lang, yung special revelation ng Diyos sa kaligtasan. Yung tipan. Yung mga pangako ng Diyos before pa nung Mosaic Covenant. Wala sa ibang nasyon. At dahil sa kanila na nga lang yung mga pangako ng Diyos, hindi pa lahat ng covenant community sa Israel ay naliligtas. So napakakonti. Mas marami yung tumatalikod. May one generation na halos walang tumanggap doon sa mensahe ng propeta kay Isaiah. So proportion. Pero sa bagong tipan, ang pangako ng Diyos ay parang ulan. Magkakaroon ng malawakan na regeneration, both Jews and Gentiles. Kaya tingnan ninyo yung emphasis, yung grace initiative ng Panginoon na wala kayong mababasa sa lumang tipan. Gagawin kong, itatanim kong, isusulat ko. So yung mga pronoun na ginamit, tingnan nyo, yung Diyos mismo yung gagawa. At dahil kumikilos ang Diyos sa ating puso, o kumilos, nung naging Christian tayo, at inilagay ang kanyang mga utos at salita sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu, and then, dito, mag-make sense yung pangalawang promise. So dahil nasa atin na yung mga utos ng Diyos, then magkakaroon ng meaningful relationship between God and His people. At yan yung blessing ng pangalawa na sinabi doon sa passage. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. So kung natatandaan nyo yung definition ng covenant,
It is yung covenant, yung way ng Diyos to relate doon sa humanity. Now, without covenant, I can't imagine kung paano siya magkakaroon ng relationship sa atin, yung meaningful relationship. Kaya nga dito sa church, merong church covenant, tama? Nagkakaroon ng meaningful church membership. So sa Diyos, kailangan merong meaningful relationship in a way na i-express niya ito through covenant. So by committing Himself to us, mayroon tayong enjoyment, assurance, and contentment. And it is equally true na itong new covenant ay gracious covenant din by nature. Dahil wala rin naman tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos. So yung pakikipagtipan niya sa atin, kahit hindi tayo karapat-dapat, ay pinaging dapat niya tayo dahil siya ay mabiyaya. And for me, the best and greatest blessing ng covenant ay ang Diyos mismo. Tayo ay magiging bayan niya at siya ay magiging Diyos natin. So, sometimes we downplay that promise. Pero if you imagine in the context ng Old Covenant, pagka wala yung presensya ng Diyos doon sa bayang Israel, sila ay in despair, wasak na wasak. Sila ay walang kapag-asa-pag-asa. Sila ay walang kaligayahan. But here, dahil yun ang greatest joy ng mga believer, and then He will commit Himself to us para magkaroon tayo ng ganong enjoyment. Ma-enjoy natin yung Diyos. And ang Diyos lang, sapat na. That's a wonderful blessing dito sa covenant na ito. Na tayo ay, pwede nating ibahin to. Ang Diyos ay ating magiging Ama. At ang Diyos ay ituturing tayong anak. So, but we cannot fully enjoy Him kung hindi sapat o kulang yung pagkakakilala natin sa Kanya. That's why mahalaga yung pangatlong blessing na ipinangako sa New Covenant. Ang sinabi doon, hindi na kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. So yung blessing ng intimate knowledge of God. So meron. So kaya yung mga Israel nung time na yon ay tumatalikod dahil hindi nila kilala yung Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos. So merong knowledge of God. So hindi ibig sabihin nito na kikilalanin na natin lahat ng Diyos ay hindi na natin kailangan ng tagapagturo. Dahil kung hindi na natin kailangan ng tagapagturo, sana ay wala na ako sa inyong harapan o sila pastor. At sinabi rin ng author ng Hebrews sa Hebrews 13:22, mga kapatid, hinihiling ko na pagtiyagaan ninyong pakinggan ang mga pangaral kong ito sapagkat hindi naman ganong mahaba ang sulat na ito. So, tinuturuan ng author ng Hebrews itong mga Hebrews na ito na pakinggan yung tinuturo niya. And even sa Ephesians 4, may ibinigay ang Diyos ng mga tagapagturo, mga pastor, upang hindi tayo matangay ng mga maling turo. So, ano ang ibig sabihin nung sinabing kikilalanin natin ang Diyos at wala nang magtuturo sa atin na kilalanin mo ang Diyos? So, ang ibig sabihin nito, I think connected ito doon sa promise nung nauna, yung regeneration. So, once na ang Diyos ay kumilos sa puso ng bawat isa sa pamamagitan ng banal na Espiritu, you will know na kahit hindi mo pilitin ng isang tao na kikilalanin niya ang Diyos, siya ay magbabasa ng Bible. Hindi mo siya kailangan pilitin na tapusin mo yung Bible reading mo. Oops, sorry. No. Para makilala mo ang Diyos. Hindi. Baka yan ay magbasa pa ng Bible twice a year matapos niya. So ganoon yung intensity, yung overflowing na pag-ibig sa Diyos. Pagka kumilos ang Diyos
sa puso ng isang tunay na mananampalataya. That's why sa church membership, no, makikita mo, no, na minsan hindi ka kailangan mahirapan kung sino yung i-admit dahil sa kanila ay parang on the go sila na kilalanin ang Diyos. And lahat ng tatlong promise of blessings na ito, yung internalization ng God's law, yung intimate union with God, yung intimate knowledge of God, ay dumadaloy sa atin dahil sa pang-apat na blessing ng covenant. Yung complete forgiveness of sin. Sinabi doon sa verse 12, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kakalilimutan ko ang kanilang mga kasamaan. So there's strong connection between yung promise na ito ng New Covenant and yung priesthood ni Christ. So to say na mayroong complete forgiveness of sin, then it implies na sapat yung inihandog ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sabi doon kanina, once and for all sacrifice, never to be repeated. And if we know that sin, yung greatest problem natin, na dahil sa kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos, dapat tayong mamatay at hatulan ng walang hanggang kaparusahan, na wala tayong pinagkaiba sa mga Israelita, na kung yung mga Israelita ay paulit-ulit na nagkakasala, tayo rin naman ay madaling matukso at paulit-ulit na nahuhulog sa tukso. Tayo din naman ay mga reklamador, kagaya ng mga Israelita. Minsan nga, siguro minsan pagka nag-brown out at namatay yung aircon, init naman. So, pwede tayong magreklamo sa mga simpleng bagay. Kung hindi lang dahil sa sustaining grace ng Panginoon, no, mas malala yung gagawin nating kasalanan kaysa sa ginawa ng mga Israelita. Kaya, pumarito ang ating punong pari upang iligtas tayo sa sumpa ng covenant. So alam natin na yung mga covenant ay may mga curses. Siya yung pinarusahan ng Diyos. Siya yung umako ng mga covenant curses. Siya yung iniwan ng Diyos, pinarusahan ng Diyos alang-alang sa kasalanan ng kanyang mga pinili upang yung pagpapala ay dumaloy sa atin. Siya yung itinuring na makasalanan upang tayo ay may turing na matuwid. So lahat tayo ay dapat mamatay. Pero siya yung namatay upang magkaroon tayo ng buhay. So, dahil dun sa ginawa niya, lahat ng pagpapalang spiritual ay mayroon tayo. Na meron tayo ay bayad ng kanyang mga dugo. So, although yan ay libre nating tinanggap, pero yung pinangbayad dyan ay napakamahal. No, hindi mo kayang higitan yung pinangbayad dyan kahit gaano pa karami yung gold or silver mo o mga ari-arian mo. Yan ay dugo ng anak ng Diyos, ang ating pinakapunong pari. Kaya alam ni David sa Psalms na yung blessing ng forgiveness ay napakahalaga or kasiyasiyan na matanggap. Tingnan natin, no, sinabi ni David, no, sa Psalms 32 verses 1 and 2. Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whose man the Lord counts no iniquity, and whose spirit there is no deceit. So si David ay nagpuri sa Panginoon, siya ay nagalak. Hindi dahil marami siyang kayamanan, siya ay nagalak dahil yung kasalanan niya ay napatawad ng Diyos. And we can join with David dito sa awit na ito.
Blessed are we that we are forgiven in Christ dahil sa kanyang dugo ay hindi na tayo sisingilin sa ating mga kasalanan. And how often we ponder and meditate yung pagpapala na natamasa natin sa new covenant na ito. Do you appreciate yung blessings ng new covenant? Do you appreciate yung priestly ministry ni Christ? Yung work ng sacrifice niya sa cross of Calvary? Yung intercession na ginagawa niya ngayon on the basis of His finished work? Sometimes we preoccupied yung thinking natin, yung pag-iisip natin sa mga material na bagay na nalilimutan natin yung mga blessings na meron tayo. Yung mga new covenant blessing. Just try to imagine na kung yung material na bagay, kung yung estado mo sa buhay na ito, kung yung karir mo, yung pinakamahalaga sa Diyos, di sana yun yung pinangako niya sa Jeremiah 31 na may isa katuparan. Pero hindi iyon yung pinangako ng Diyos. Meron tayong much greater need na tanging yung Diyos lang yung makakapagbigay. Yung kanyang mga salita, yung kanyang presensya, yung pagkakilala sa Diyos, yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ayan yung great need natin. And para mangyari yon, si Kristo ay namatay. So let this meditate often. Sa ganun ay matuon yung attention natin, hindi sa mga temporal na bagay, kundi doon sa mga eternal na bagay kung nasaan si Kristo. And kung ikaw ay wala pa kay Kristo, then I have a bad news for you. I tell you, ikaw yung pinakahamak na tao sa mundong ibabaw na ito. Kung hindi sumasa iyo, yung mga pagpapalang ito, yung new covenant blessing, then I'll tell you, meron ka man lahat ng bagay, meron ka man malusog na puso, kung malusog yung puso mo, pero wala yung pusong laman kung saan yung Diyos, yung utos ng Diyos ang naririto, then kawawa ka. Anong mapapala mo kung maraming tao ang nakakilala sa iyo? Kung marami kang Facebook followers, kung ikaw ay vlogger. Sa Pilipinas, napakaraming vlogger na. Pero kung hindi ka kilala ng Diyos, baliwala lahat ng mga followers mo, lahat ng mga nakakilala sa iyo, baliwala yan. Kung alam mo ang lahat ng maraming bagay, magaling ka sa mathematics, magaling ka sa kung ano man na mga pag-aaral sa siyensya, pero wala kang tunay na pagkakilala sa Diyos, kahabag-habag ka pa rin. No? You miss the point nung knowledge na dapat ma-acquire mo. And kung ikaw man yung pinakamayaman sa mundong ibabaw na ito, pero yung kasalanan mo ay hindi settle sa Diyos, baliwala ang lahat ng yan. Then I urge you to be rich. Lumapit ka kay Kristo upang ikaw ay maging mayaman. Lumapit ka sa pinakapunong pari natin. Hindi sa kung sinong santo. O kung sinong pare. Padre Damaso o kung sino. So hindi sinong santo yung magiging confidence mo. Hindi nga si Mary. Kung yun yung confident mo na haharap ka sa Diyos nang walang bahid kapintasan dahil merong mga santo kuno na nananalangin sa iyo o si Mary, then that's a bad news. You are greatly deceived kung yan. Ang pinakakailangan mo at kailangan ko ay si Kristo Jesus na punong pari na nananalangin sa akin sa harap ng Ama. And kung magtitiwala ka sa ginawa niya at sa kanyang ginagawa ngayon, ikaw ay maliligtas. Ikaw ay maliligtas.
And then, what a blessing we have sa new covenant na ito. Let's pray po. Our gracious Heavenly Father, salamat po sa pagbibigay niyo sa amin. Sa pagbibigay niyo ng tagapagligtas na magbabayad ng aming mga kasalanan, ang pinakapunong pari na higit naming kailangan. Dahil sa tipan na pinagtibay na ito, we have confidence, Lord, na humarap sa inyo, sa banal niyong trono. Dahil meron kaming katwiran ni Kristo. Dahil sapat yung binayad niya para sa ipagpapatawad ng aming kasalanan. At alam namin na hindi kami tatalikod dahil pinagbayaran din ni Kristo yung pagkakilala namin sa inyo, yung knowledge of God, internalization ng law, maging yung presensya nyo. And Lord, help us appreciate what a blessing we have. Now we have you. And dahil meron kami, dahil kasama namin kayo, dahil we have you, ay sapat. Wala na kaming hihilingin pa sa mundong ito. Hindi kung anumang kayamanan, because you are the greatest blessing of this covenant, Lord. Okay, Lord, salamat po sa umagang ito. And kung merong mang hindi pa nakakilala sa inyo, convict nyo siya na magtiwala sa inyo, na wala siyang may pagmamalaki. Hindi kung sinong tao, hindi kung ano yung magagawa niya, kaya siya maliligtas. Kundi yung tanging magagawa nyo lamang para sa Kanya. Lord, this we pray, Lord. In Jesus Christ's name. Amen.